sa mainit at makatas na hangin ng lungsod ng Caloocan. Sa isang maliit ngunit maraming dumadaan na komersyal na gusali. Doon nagtatrabaho si Mang Dencio Santos bilang night guard. 36 na taong gulang na siya. Payat ngunit matibay ang pangatawan. May mga guhit ng edad sa kanyang mukha na parang mga kwento ng kahirapan at pagtsatsaga. Tahimik lamang siya. Bihirang magsalita maliban na lamang kung kailangang ipaalam sa mga may-ari ng gusali ang mga nangyayari sa loob at labas nito sa mga oras na siya ang naka-duty. Madalas na siya ay nakaupo sa isang maliit na mesa sa labi ng gusali. Hawak ang kanyang radyo at tinitingnan ang mga monitor ng CCTV. Minsan ay kukuha siya ng kanyang tasa ng kape na luma ng termos at iinom ng dahan-dahan habang binabantayan ang bawat sulok ng lugar na kanyang pinaglilingkuran. Wala siyang maraming kaibigan sa trabaho. Ang ibang mga guard ay mas bata sa kanya at mas gusto ang magkwentuhan ng mga usapang walang kabuluhan kaysa makipag-usap sa isang tahimik at tila laging may iniisip na katulad niya. Ngunit may isang tao na laging nagdudulot ng gulo sa kanyang tahimik na buhay. Si Police Officer 2, Mark de la Cruz. 29 na taong gulang. Matangkad at makapangyarihan ang itsura. May mga tattoo sa kanyang braso na ipinagmamalaki niya bilang tanda ng kanyang lakas at katapangan. Siya ay assigned sa kalapit na istasyon ng pulisya at madalas na dumadaan sa gusali kung saan nagtatrabaho si Mang Dencio. Lalo na kapag siya ay tapos na sa kanyang duty sa gabi o bago pa man magsimula ang kanyang oras sa umaga. Hindi alam ni Mang Dencio kung bakit siya napili ni P.O.T. de la Cruz bilang target ng kanyang pangbubuli. Mula noong unang pagkakataong magkita sila 3 buwan na ang nakakalipas, simula na ang pang-aapi. Minsan ay bumababa siya sa lobby at iikot sa paligid ni Mang Dencio. Tatawa-tawa at sasabihin ng mas malakas kaysa sa kailangan. "Oy guard, anong meron sa'yo? Parang laging may sama ng loob. Baka naman hindi ka marunong magtrabaho ng maayos ah. Baka mamaya may magnanakaw na pumasok dito at hindi mo pa napapansin." Si Mang Dencio ay hindi lamang tumatahimik sa mga ganitong pag-uusig. Alam niyang kung siya ay magsasalita at makikipagtalo, baka lalo pa siyang mapahamak. Baka mapahiya siya sa harap ng mga ibang tao. O baka pamapasama pa siya sa istasyon ng pulisya dahil sa walang kabuluhang dahilan. Kaya naman lagi na lamang siyang ngumingiti ng pilit at nagsasabing, "Hindi po sir, ginagawa ko naman po lahat na makakaya ko para maprotekta ng gusali na ito." Ngunit hindi yun sapat para tumigil si P.O.T. de la Cruz. Lalong lumalala lang ang kanyang pag-uugali. Minsan ay kumuha siya ng isang papel na nakalatag sa mesa ni Mang Dencio at tinapon ito sa sahig. Sabay-sabing, "Hindi ka ba marunong maglinis ng sarili mong lugar? Tingnan mo nga to. Kalat dito, kalat doon. Parang hindi ka naman professional na guard eh." Isang beses pa ay hinila niya ang upuan kung saan nakaupo si Mang Dencio habang ito ay nagbabantay. Dahilan para mamatay ang kanyang upuan at mapahiga siya sa sahig. Ang ibang mga tao sa gusali na nakakakita ay hindi naman gumagawa ng anumang bagay. Ilang tao ay tumatawa lamang, habang ang iba ay tumitingin ng may awa ngunit hindi naman nakikialam. Si Mang Dencio ay nasasaktan ng sobra sa mga pang-aapi na kanyang nararanasan. Ngunit hindi niya ito pinapahayag ng sinuman. Wala siyang asawa o mga anak. Namatay ang kanyang asawa noong 5 taon na ang nakakalipas dahil sa sakit. At wala silang naiwang anak. Ang tanging pamilya niya na natitira ay ang kanyang matandang ina na nakatira sa kanilang probinsya sa Nueva Ecija. At ayaw niyang ipag-alala siya rito. Kaya't lagi na lamang niyang itinatago ang kanyang sakit at pagkapagod.
at patuloy na nagtatrabaho ng maayos para may makain siya araw-araw at makapagpadala ng pera sa kanyang ina. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa trabaho, naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ang mga paa niya ay parang may bigat na bato, at ang kanyang isip ay puno ng mga masasamang alaala ng mga pang-aapi ni P. Otto de la Cruz. Nakarating siya sa kanyang maliit na apartment na matatagpuan sa isang makipot na kalye sa ilalim ng ilaw ng kalye na siyang nag-iilaw sa kanyang daanan. Pagkapasok niya sa loob, agad siyang umiga sa kanyang kama at isinara ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya makatulog. Ang mga salita at mga kilos ni P. Otto de la Cruz ay patuloy na umaaligid sa kanyang isip. Bakit ba ako napili niya? Tanong niya sa sarili. Ano bang kasalanan ko sa kanya? Hindi ko naman siya sinasaktan o binabastos. Bakit niya ako binubuli ng ganito? Habang siya ay nag-iisip ng mga ganitong bagay, biglang pumasok sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Mga alaala na matagal na niyang tinatago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso at isip. Mga alaala ng kanyang mga araw bilang isang Scout Ranger sa Philippine Army. 5 taon nang nakakalipas nang magpasya si Densyo na umalis sa serbisyo militar. Noong panahong iyon, siya ay isa sa pinakamagaling at respetadong sundalo sa kanyang unit. Bilang isang Scout Ranger, sumabak siya sa maraming operasyon laban sa mga rebelde at turista sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maraming beses na siyang nasa bingit ng kamatayan. Ngunit lagi niyang nalalampasan ang mga panganib dahil sa kanyang husay, lakas at katapangan. Isa sa mga pinakamahalagang operasyon na kanyang naranasan ay noong 3 taon bago siya umalis sa serbisyo. Noong panahong iyon, may isang grupo ng mga terorista na sumalakay sa isang maliit na bayan sa Mindanao. Kinuha nila mga sibilyan bilang mga bihag at hiningi ng malaking halaga ng pera mula sa gobyerno bilang kapalit ng kanilang kalayaan. Si Densyo at ang kanyang mga kasama sa Scout Ranger ay pinadala para iligtas ang mga bihag at neutralisahin ang mga terorista. Ang operasyon ay lubhang mapanganib. Ang mga terorista ay nakaposisyon sa isang matataas na lugar at may maraming armas na kanilang ginagamit para depensahan ang kanilang sarili. Ngunit sa pamamagitan ng husay ng pagpaplano, lakas ng loob at pagtutulungan ng mga sundalo, nagawa nilang malapitan ng mga terorista at iligtas ang mga bihag. Sa panahon ng labanan, si Densyo ay nasugatan sa kanyang braso at likod. Ngunit hindi iyon humadlang sa kanya na ipagpatuloy ang laban. Sa uli, nagawa nilang mapahinto ang mga terorista at iligtas ang lahat ng mga bihag na buhay pa. Para sa kanyang katapangan at tusay sa operasyong iyon, binigyan siya ng medalya ng karangalan ng gobyerno. Siya ay kinilala bilang isang bayani ng bansa at maraming tao ang nagpasalamat sa kanya para sa kanyang sakripisyo at dedikasyon sa pagprotekta sa mga mamamayan ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya naging mayabang o mapagmataas. Alam niya na ang kanyang trabaho bilang isang sundalo ay hindi para sa karangalan o pagkilala, kundi para sa pagprotekta sa bayan at sa mga taong naninirahan dito. Ngunit bigla na lamang nagbago ang lahat. Isang araw, habang siya ay nasa bahay para sa kanyang bakasyon, natanggap niya ang balita na namatay ang kanyang asawa dahil sa isang biglaang sakit. Siya ay lubhang nalungkot at nabigla sa balitang iyon. Hindi niya akalain na mawawalan siya ng mahal niya sa buhay sa ganitong paraan. Pagkatapos ng libing ng kanyang asawa, hindi na niya makayang bumalik sa serbisyo militar. Alam niya na kailangan niyang harapin ang kanyang kalungkutan at mag-isip ng paraan para mabuhay mag-isa. Kaya't nagpasya siyang magbitiw sa serbisyo at tumanap ng ibang trabaho sa lungsod. Mula noon, tinago na niya ang kanyang nakaraan bilang isang Scout Ranger. Ayaw niya makipag-usap o makipagkwentuhan tungkol dito sa sinuman.
Alam niya na maraming tao ang magtatanong at magtatanaw ng respeto sa kanya kung malalaman nila ang totoo. Ngunit ayaw niya ng ganong uri ng pagtingin. Gusto niya lamang na mabuhay ng tahimik at payapa at makapagtrabaho ng maayos para mabuhay. Kaya't nang siya ay mag-apply bilang guard sa commercial na gusali, hindi niya sinabi sa may-ari o sa mga interviewer ang tungkol sa kanyang nakaraan sa militar. Sinabi niya na dating trabahador siya sa isang pabrika at nagdesisyon na magbago ng trabaho para mas mapalapit siya sa kanyang ina. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na itago ang kanyang nakaraan, hindi niya maiwasang maalala ito paminsan-minsan. Lalo na kapag siya ay napapagod o kapag siya ay nararanasan ng mga problema sa buhay. Minsan ay titingin siya sa kanyang medalya ng karangalan na kanyang inilalagay sa isang kahon sa ilalim ng kanyang kama. At iisipin niya mga araw na siya ay isang sundalo. Mga araw na puno ng pag-asa, lakas at katapangan. Ngunit agad na bumabalik sa kanyang katotohanan na hindi na siya maaaring bumalik sa araw na iyon. Kailangan niyang harapin ang kasalukuyan at ang mga hamon na dala nito. Paglipas ng mga araw at linggo, lalong lumalala ang pang-aapi ni P.O.T. de la Cruz kay Mang Dencio. Hindi na lamang ito mga pang-uusig at pang-aasar. Nagsimula na itong maging pisikal na pang-aabuso. Isang gabi, habang si Mang Dencio ay nagbabantay sa labi ng gusali, biglang pumasok si P.O.T. de la Cruz na mukhang galit at lasing. Dala-dala niya ang isang bote ng alak at ang kanyang hininga ay puno ng amoy nito. "Oy guard!" Sigaw niya habang papalapit kay Mang Dencio. "Anong ginagawa mo dyan? Parang hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos ah. Baka naman may magnanakaw na pumasok dito at hindi mo napapansin." Hindi po sir. Ginagawa ko naman po lahat ng makakaya ko," sagot ni Mang Dencio ng mahinahon. Ngunit hindi siya pinakinggan ni P.O.T. de la Cruz. Lumapit siya sa mesa ni Mang Dencio at tinampas ito ng kanyang kamao, dahilan para mahulog ang mga gamit na nandoon. "Huwag kang magsisinungaling sa akin. Alam kong hindi ka marunong magtrabaho. Dapat kang palitan ng ibang guard. Isang guard na talagang marunong magprotekta ng lugar na ito." Si Mang Dencio ay napaiwas ng ulo at nagsimulang ayusin ang mga gamit na nahulog sa sahig. Ngunit hindi pa yun sapat para tumigil si P.O.T. de la Cruz. Hinawakan niya ang balikat ni Mang Dencio at ibinaling ito para harapin siya. "Hindi ka ba nakakarinig sa akin?" tanong niya ng mas malakas. "Sabi ko, hindi ka marunong magtrabaho. Dapat kang ma-dismiss sa trabaho mo." Bago pa makapagsalita si Mang Dencio, biglang sinampal siya ni P.O.T. de la Cruz sa mukha. Ang sampal ay napakalakas na ikinagulat ni Mang Dencio at napaatras siya. Ang kanyang mukha ay namula at nagsimulang masaktan. Ngunit hindi pa natapos. Sinuntok pa siya ni P.O.T. de la Cruz sa tiyan, dahilan para maluwa siya ng sakit at mapahawak sa kanyang tiyan. "Yan ang dapat mong maramdaman kapag hindi ka marunong sumunod," sabi ni P.O.T. de la Cruz habang tumatawa. "Baka naman sa susunod, magiging maayos ka na sa trabaho mo ha. Kung hindi, baka hindi lang yan ang makukuha mo mula sa akin." Matapos magsalita, umalis na si P.O.T. de la Cruz ng gusali. Iniwan si Mang Dencio na naghihirap sa sakit at kalungkutan. Ang ibang mga tao sa gusali na nakakakita ng pang-aabuso ay hindi naman gumagawa ng anumang bagay. Ilang tao ay tumakbo pa para itago ang kanilang sarili. Takot na baka sila rin ay mapahamak. Si Mang Dencio ay tumayo ng dahan-dahan at inayos ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit pinilit niyang pigilan itong tumulo. Alam niyang kung siya ay iiyak, lalo lang siyang mapapahiya at mapapahamak. Kaya't kumuha siya ng isang panyo at pinunasan ang kanyang muka. Pagkatapos ay muling umupo sa kanyang mesa at ipinagpatuloy ang kanyang pagbabantay. Ngunit sa kanyang puso
alam niya na hindi na niya kayang tiisin pa ang mga pang-aabuso ni P. Otto de la Cruz. Kailangan niyang gawin ang isang bagay para itigil ito. Ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Alam niyang kung siya ay magsasabi sa mga may-ari ng gusali, baka hindi sila maniwala sa kanya. Baka paisipin nila na siya ang may kasalanan. Kung siya naman ay magsasabi sa mga superior ni P. Otto de la Cruz sa istasyon ng pulisya, baka hindi rin sila gumawa ng anumang aksyon. Baka palalo pa siyang mapahamak dahil sa pagtatapat. Samantala, isang araw, habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa trabaho, nakita niya ang isang grupo ng mga batang lalaki na naglalaro ng basketball sa isang bakuran. Isang batang lalaki ang nahulog sa sahig habang naglalaro, at ang iba pang mga bata ay tumawa sa kanya. Ngunit sa halip na mainis o umiyak, tumayo ang batang lalaki. Pinunasan ang kanyang mga tuhod at muling sumali sa laro. Nakita ni Mang Densyo ang lakas ng loob at determinasyon sa mukha ng batang lalaki. At bigla na lamang niyang naiintindihan kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi ako dapat matakot, sabi niya sa sarili. Hindi ako dapat hayaan na ibaba ng iba ang aking dignidad. Matagal ko nang kinalimutan kung sino ako. Oras na para ipaalala sa kanila, lalo na kay P. Otto de la Cruz, kung sino ang kinakalaban niya. Kinabukasan, maaga pa ay gising na si Mang Densyo. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang determinasyon na matagal nang nawala. Naglakad siya patungo sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ang kahon na naglalaman ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Kinuha niya doon ang kanyang lumang birit ng Scout Ranger, ang mga medalya ng karangalan na natamo niya, at isang luma ngunit maayos pa ring litrato niya na nakasuot ng uniforme. May ngiti sa labi at may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang mga ito ng matagal. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya si Mang Densyo na tahimik na gwardiya. Siya ay si Densyo, ang Scout Ranger na handang lumaban para sa tama. Nang gabing iyon, gaya ng dati, nasa duty si Mang Densyo sa labi. Hindi siya umupo sa kanyang upuan. Sa halip, nakatayo siya. Tuwid ang likod at matalas ang tingin sa bawat sulok ng gusali. Hindi na niya itinago ang bakas ng sugat sa kanyang pisngi o ang maga sa kanyang tiyan dahil handa na siya. Alas 10 ng gabi, pumasok si P. Otto de la Cruz ng gusali. Nakita niya agad si Mang Densyo na nakatayo at nagulat siya sa kakaibang aura nito. Ang dating tahimik at sumusuko ay tila nagbago. May kakaibang lamig sa mga mata ni Mang Densyo na hindi niya nakita noon. Oy guard, bakit nakatayo ka dyan? Natutulog ka na naman siguro, kaya ayaw mo umupo. Panimula ni P. Otto de la Cruz at may bahid ng pagmamayabang sa boses. Lumapit siya ngunit huminto nang mapansin ang matatalim na tingin ni Mang Densyo. Hindi po sir, nagtatrabaho lang po ako, sagot ni Mang Densyo. Kalmado ang boses ngunit may nakatagong lakas. Nagtatrabaho? Di ba trabaho mo ring maging masunurin sa mga pulis? Kasi kung hindi, baka gusto mong matikman ulit ang kamao ng isang pulis. Banta ni P. Otto de la Cruz. Sinisikap ibalik ang kontrol sa sitwasyon. Ngunit may bahagyang kaba na siyang nararamdaman. Maya-maya ay ngumiti si Mang Densyo. Isang ngiting hindi nakita ni P. Otto de la Cruz noon. Isang ngiti na may bahid ng pagod. Ngunit may mas matinding babala. Alam niyo po sir, matagal na po akong sanay sa mga sitwasyon na may nangaapi. At matagal ko na rin natutunan kung paano depensa ng aking sarili at ang mga taong nasa ilalim ng aking proteksyon. Natawa si P. Otto de la Cruz. Pilit na tinatakpan ng kanyang kaba. Ano? Depensa ng sarili mo? Ikaw? Isang luma at mahinang guard na katulad mo? Ano ka?
Superhero, baka gusto mong ipakita ko sa iyo kung sino ang tunay na may kapangyarihan dito. Unti-unting lumapit si P.O.T. de la Cruz. May balak na gawin muli ang kanyang nakasanayang pang-aapi. Ngunit sa bawat takbang niya, hindi umatras si Mang Densyo. Salip, mas naging tuwid ng kanyang tindig. Sir, sabi ni Mang Densyo, ang kanyang boses ay tila nagbago. Hindi na ito ang dating boses na puno ng pagpapaubaya. Hindi ko po kayo binabantaan, pero pinapayuhan ko lang po kayo na huwag niyo po akong hamunin. Naramdaman ni P.O.T. de la Cruz ang kakaibang bigat sa boses ni Mang Densyo. May kakaibang tapang na nanggagaling sa mga mata nito. Ngunit ang kanyang pagmamayabang ay nangingibabaw pa rin. Ano ka ba? Sino ka ba sa tingin mo ha? Sabihin mo nga sa akin, sino ka? Isang hamak na guard ka lang eh. Bulyaw ni P.O.T. de la Cruz at taak mang susuntukin si Mang Densyo. Pero bago pa man dumapo ang kamao ni P.O.T. de la Cruz, mabilis na nasalo ni Mang Densyo ang kanyang braso. Nagulat si P.O.T. de la Cruz sa bilis at lakas ng paghawak. Ang mahinang guard na dati niyang binubuli ay biglang naging matatag at malakas. Tandaan mo sir, sabi ni Mang Densyo. Maigpit ang hawak sa braso ni P.O.T. de la Cruz. Ang uniforme ay hindi basehan ng pagkatao. At ang posisyon ay hindi sukatan ng respeto. Maraming tao ang may uniforme, pero hindi lahat ay may karangalan. Sinikap ni P.O.T. de la Cruz na bumitaw, ngunit hindi siya makakalas sa hawak ni Mang Densyo. Ang braso niya ay tila kinakadena. Naramdaman niya ang puwersa, ang kontrol na hindi niya inaasahan mula sa isang simpleng gwardya. Bitawan mo ako! Hindi mo ba alam kung sino ako? Sigaw ni P.O.T. de la Cruz na ngayon ay may bahid na ng takot sa boses. Alam ko po kung sino kayo sir. Kayo po ang pulis na laging nambubuli ng tahimik na guard. Sagot ni Mang Densyo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. At alam ko rin po kung sino ako. Ako po si Densyo Santos, isang dating Scout Ranger ng Philippine Army. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay P.O.T. de la Cruz. Ang salitang Scout Ranger ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Alam niya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ito ay ang mga elite na sundalo. Ang mga pinakamagagaling sa bansa. Ang mga nakikipaglaban sa pinakamapanganib na sitwasyon. Ang mga taong hindi basta-basta binubuli. Hindi! Hindi totoo yan! Sabi ni P.O.T. de la Cruz at nanginginig ang kanyang boses. Ngumiti si Mang Densyo at dahan-dahan niyang binitawan ang braso ni P.O.T. de la Cruz. Ngunit ang pagbitaw ay hindi pagpapalaya. Ito ay isang paalala ng kapangyarihang kanyang hawak. Kung hindi po kayo naniniwala sir, sabi ni Mang Densyo at dahan-dahang inilabas mula sa kanyang bulsa ang kanyang luma ngunit maayos pa ring Scout Ranger birit at ang kanyang medalya ng karangalan. Inilapag niya ito sa mesa, sa harap ni P.O.T. de la Cruz. Tingnan niyo po ang mga ito. Hindi po ako basta-basta lang gwardya at mas lalo po akong hindi basta-basta binubuli. Tiningnan ni P.O.T. de la Cruz ang birit at ang medalya. Ang mga ito ay walang kaduda-duda na tunay. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng matinding takot at tiyak. Ang taong kanyang laging binubuli ay isang bayani pala. Isang taong mas marami pang karanasan at karangalan kaysa sa kanya. Ngayon sir, patuloy ni Mang Densyo. Ang kanyang tinig ay naging mas seryoso. Hindi ko po hinihingi ang inyong respeto. Hinihingi ko po ang inyong pag-unawa. Ang bawat tao may pinagdadaanan. May kanya-kanyang laban. Hindi niyo po alam kung ano ang nakaraan ng isang tao. Kaya huwag po tayong basta-basta na mangusga o manakit. Dahil doon na hindi nakapagsalita si P.O.T. de la Cruz, ang kanyang pagmamayabang ay nawala na parang bula. Ang kanyang mukha ay namula hindi sa galit, kundi sa matinding hiya.
Sir? Mang Densyo? Ikaw pala? Nauutal na sabi ni P. Otto de la Cruz. Oo sir. Ako po ang inyong binubuli. Sabi ni Mang Densyo. Ang kanyang mga mata ay mataman pa rin nakatingin kay P. Otto de la Cruz. At sana po, ito na ang huling beses na may mangyayaring ganito. Hindi lang po sa akin, kundi sa sino mang tao na inyong makakasalamuha. Dahan-dahang lumakad palayo si P. Otto de la Cruz. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. At ang dating aroganting lakad ay napalitan ng isang mahinang pagakbang. Hindi na niya kayang tumingin kay Mang Densyo sa mata. Sa wakas, nalaman niya kung sino ang tunay na kinakalaban niya. At sa sandaling iyon, alam niya na hinding-hindi na niya ito gagawin pang muli. Mula ng gabing iyon, hindi na bumalik si P. Otto de la Cruz sa gusali para manggulo. Kapag dumadaan siya, tinitingnan niya si Mang Densyo ng may respeto at minsan pa nga ay bumabati ng "Magandang gabi, Sir Densyo." Hindi na niya ito binubuli at hindi na rin niya tinitignan ng masama. Ang kanyang pag-uugali ay tila nagbago. Si Mang Densyo naman ay patuloy pa rin nagtatrabaho bilang guard. Ngunit ngayon, may kakaibang dignidad sa kanyang kilos. Hindi na siya ang dating tahimik na guard na laging nakayuko. Sa halip, nakatayo siya ng tuwid at may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya na hindi na siya takot. Alam niya na siya ay isang hero. Hindi lamang dahil sa kanyang nakaraan, kundi dahil sa kanyang kakayahang ipagtanggol ng kanyang sarili at ng kanyang karangalan. Ang balita tungkol sa kanyang nakaraan bilang isang Scout Ranger ay unti-unting kumalat sa gusali. Ang mga kasamahan niyang gwardya, ang mga empleyado at maging ang mga may-ari ng gusali ay nakatingin na sa kanya ng may bagong respeto. Hindi na siya si Mang Densyo, ang tahimik na guard. Siya ay si Sir Densyo, ang Scout Ranger. Minsan, may isang batang empleyado na lumapit sa kanya. "Sir Densyo, totoo po ba na Scout Ranger kay dati?" Ngumiti lang naman si Mang Densyo sa tanong nito. "Oo anak, bakit?" "Wala po," sabi ng bata na may paghanga sa kanyang mga mata. "Ang galing niyo po pala. Akala ko po, tahimik lang kayo." "Hindi porket tahimik, mahina na," sabi ni Mang Densyo at tinapik ang balikat ng bata. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kalooban at ang tunay na tapang ay hindi sa kung gaano kakaingay, kundi sa kung paano ka lumaban para sa tama. At sa mga salitang iyon, patuloy na binuhay ni Mang Densyo ang diwa ng isang mandirigma. Hindi na sa larangan ng digmaan, kundi sa larangan ng pang-araw-araw na buhay, kung saan ang pinakamahalagang laban ay ang pagpapanatili ng karangalan at respeto. Ang kwento ni Mang Densyo ay kumalat sa komunidad. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa uniforme o posisyon, kundi sa puso at sa mga gawa. Hindi niya kailangang ipagyabang ang kanyang nakaraan. Ang kanyang aksyon, ang kanyang paninindigan, ang kanyang pagkatao, ang siyang nagpakita sa lahat kung sino siya. Isang bayani na laging handang tumindig, hindi lang para sa sarili, kundi para sa tama at sa mga inaapi. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.